Ngayong wala na ang asawa mo, magluluksa ka, mag-impake, at huwag ka nang bumalik dito. Sigaw ng manugang kong si Patrick sa hapunan. At ang anak ko, si Shane, ay ngumiti lang at tumango. Ang bahay na ito ay hindi kailanman naging iyo. Umalis ako, hindi para mag-impake, kundi papunta sa bangko, at inilatag ang aking plano. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan ka nakikinig sa comments. Nanginginig ang tinidor sa aking kamay habang nakatitig ako sa mesa. 7 araw mula noong libing ni Mamang Marta. 7 araw akong umasa ng kaunting aliw mula sa mga anak na pinaghirapan namin, minahal at isinakripisyo. Sa halip, si Patrick ay nakasandal sa kanyang upuan na parang pag-aari niya ang lugar. Hernan, ang boses niya ay kasing lamig ng hangin sa Disyembre. Kailangan nating mag-usap. Hindi ako matingnan ni Shane. Ang anak kong dati-rati ay umaakyat sa kandungan ko tuwing may bagyo. Ngayon ay kinakalikot ang kanyang singsing sa kasal na parang nasusunog ang daliri niya. Ang niluto kong roast beef ay nanlamig sa pagitan namin. Ano ang nasa isip mo, anak? Ang salita ay parang banyaga. Hindi kailanman naging anak ko si Patrick. Isa lang siyang lalaking nagnakaw ng puso ng aking munting babae 12 taon na ang nakalipas. Ang bahay na ito. Iginagalaw niya ang kamay niya sa paligid ng aming dining room, ang silid kung saan si Mamang Marta ay nag-host ng maraming hapunan ng pamilya, kung saan si Shane ay naghipan ng mga kandila sa kaarawan, kung saan ang mga alaala ay nabubuhay sa bawat sulok. Masyado itong malaki para sa iisang tao. Sumikip ang dibdib ko. Dito ako nakatira sa loob ng 20 taon. Eksakto, ang ngiti ni Patrick ay walang init. Panahon na para magbago. Kami ni Shane kailangan namin ng espasyo. Tunay na espasyo. Hindi yung masikip na apartment na pinagtiyagaan namin. Tumingin ako sa anak ko, naghahanap ng awa na itinuro ko sa kanya. Nakatitig siya sa plato niya na parang nagtatago ito ng mga sikreto ng universo. Shane, pumiyok ang boses ko. Sa wakas itinaas niya ang ulo niya. Ang mga asul na mata niya, ang mga mata ni Mamang Marta, ay tumingin sa akin na para bang wala na ako. Tama si Patrick, Tay. Ang lugar na ito ay masyado na itong malaki para sa iyo ngayon. Ang mga salita ay mas matindi pa sa anumang pisikal na suntok. Masyado nang malaki, na para bang gatabon 3 taon ng pagbabayad ng utang sa bahay, ng pagpapanatili ng bawat pulgada ng tahanan na ito para sa aking pamilya, ay walang kabuluhan, na para bang isa akong pabigat na kailangang ayusin. Saan niyo ba talaga inaasahan na pupunta ako? Ibinaba ko ang tinidor ko bago pa nito maipahayag ang aking pagkagulat. Sumandal si Patrick, parang mandaragit na nakakita ng kahinaan. Home for the aged, o kaya ay assisted care. Isang lugar na angkop sa iyong edad. Angkop? Inulit ko ang salita na nilalasahan ang pait nito. Tay, 67 ka na. Ang boses ni Shane ay may pilit na pasensya na para bang nagpapaliwanag ng simpleng matematika sa isang bata. Wala na si Mama. Hindi ka dapat nag-iisa at nagpapalipas ng oras sa malaking bahay na ito. Nagpapalipas ng oras? Na para bang isa akong maluwag na piyesa sa isang makina na kailangang ayusin. Tumayo si Patrick, naglakad patungo sa bintana na tinatanaw ang rose garden ni Mamang Marta. Tingnan mo, Hernan, nagiging praktikal lang kami. Ipagbili mo ang lugar na ito, lumipat ka sa isang mas maliit na bahay. Lahat tayo ay mananalo. Lahat tayo ay mananalo. Ang parirala ay umalingaw-ngaw sa aking ulo. Lahat maliban sa lalaking nagtayo ng buhay na ito. Magkakaroon ka ng isang magandang maliit na apartment. Ang mga salita ni Shane ay nagmamadaling lumabas ngayon. Mga linyang inihanda, ngunit hindi mahusay na inihahatid. Walang aalalahanin, kalayaan, kalayaan. Ang pag-e-exile ang ipinapakete nilang kalayaan. Tinitigan ko ang mukha ng anak ko, naghahanap ng mga bakas ng batang babae na minsan ay nagtanggol sa mga ibong na sugatan. Naiiyak kung aksidente siyang nakatapak sa mga bulaklak. Nawala ang batang iyon, pinalitan ng estrangherang ito na may mga katangian niya. At kung tatanggi ako,
Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang mahigpit na kawad. Bumalik si Patrick sa kanyang upuan, nagtuwid ng balikat na parang isang lalaking naghahanda para sa labanan. "Tay!" Tumigas ang boses ni Shane. "Huwag mo nang pahirapan pa ang sarili mo." Pahirapan na para bang ang pagkakapit ko sa tahanan na ibinahagi ko sa aking asawa sa loob ng mahigit 2 dekada ay pagiging matigas lang. Lumunok si Patrick, matalas ang tunog sa tahimik na silid. Ang kanyang mga susunod na salita ay lumapag na parang martilyo sa salamin. "Ngayong wala na ang asawa mo, magluluksa ka, mag-impake, at huwag ka nang bumalik dito." Ang kalupitan nito ay nag-alis ng aking hininga. Si Mamang Marta ay ginawang iyong asawa, na para bang 38 taon ng kasal ay isa lamang pansamantalang kasunduan. Wala na. Mag-impake. Huwag nang bumalik. Ang bawat salita ay kinakalkula upang sugatan. Naghintay ako kay Shane na huminga ng malalim, na magprotesta, na magpakita ng ilang bahagi ng anak na pinalaki ko. Sa halip, tumango siya. "Tama si Patrick, Tay. Panahon na." Isang bagay sa loob ko ang nagkristal sa sandaling iyon. Hindi nasira. Nagkristal na parang tubig na nagyayelo sa isang bagay na mas matigas, mas malamig, mas may layunin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang mga binti ko ay mas matatag kaysa sa mga nakaraang araw. Ganun pala. 2 salita. Iyon lang ang nagawa ko. 2 salita na nagtataglay ng 31 taon ng kasal, 30 taon sa bahay na ito, 7 taon ng marangal na pamumuhay, at 7 araw ng pagdadalamhati na ginamit nila laban sa akin. Naglakad ako papunta sa hallway closet at isinuot ang aking jacket. Sa likod ko, ang boses ni Patrick ay nagdala ng yabang na parang pabango. "Matalinong desisyon, Hernan. Tutulungan ka naming maghanap ng lugar bukas." Hindi ako sumagot. Hindi makasagot. Sumara ang pinto sa likod ko na may mahinang pag-click na tila umalingaw-ngaw sa aking dibdib. Ang hangin sa gabi ay humaplos sa aking mukha habang nakatayo ako sa sarili kong front porch, tumitingin pabalik sa mga bintana na kumikinang ng mainit at nakakaakit. Ang bahay ko, ang buhay ko, ang pamilya ko, dating pamilya. Naglakad ako patungo sa kotse ko, ang bawat hakbang ay maingat at sinadya. Habang nagmamaneho ako palayo, hindi ako tumingin sa rearview mirror. Tapos na akong tumingin sa likod. May isang bagong bagay na nabubuo sa espasyo kung nasaan ang puso ko. Pagbalik sa aking study, inalis ko ang mga plato ng hapunan ng may mekanikal na pag-iingat. Umalis si Shane at Patrick 20 minuto na. Ang nakalipas, ang mga pinto ng kanilang kotse ay sumara na parang putok ng baril sa tahimik na gabi. Ngayon, ang katahimikan ay dumidikit sa mga dingding ng aking bahay, ng bahay namin, ni Mamang Marta at akin. Bumagsak ako sa leather armchair na naging kanlungan ko sa loob ng 15 taon. Nahuli ng ilaw ng lampara ang litrato ng pagtatapos sa aking mesa. Si Shane sa edad na 22, nagniningning sa cap and gown. Ang mga braso niya ay nakayakap sa amin ni Mamang Marta. 4 milyong piso, 4,000. Iyan ang halaga ng kanyang edukasyon sa akin. Bawat semestre, bawat bayad sa dormitory, bawat textbook at meal plan, inilipat ko ang pera ng may kagalakan. Pinapanood ang pagunti ng aking ipon habang lumalawak ang kinabukasan ng aking anak. Mayo 2013, punong-puno ang auditorium ng universidad, ngunit siya lang ang nakita ko. Nang tawagin ang kanyang pangalan, Shane Marie Butler, kinuyom ni Mamang Marta ang kamay ko ng mahigpit na ang kanyang singsing sa kasal ay tumama sa aking palad. Ang aming anak ay naglakad sa entablado na parang pag-aari niya ang mundo. Pagkatapos, sa parking lot, niyakap ni Shane ang leeg ko, ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. "Hindi ako makapaniwala na ginawa mo ito para sa akin, Tay." Ang kanyang boses ay pumiyok sa emosyon. 4 milyong piso. Nakita ko ang mga resibo na iningatan mo. Ibinigay mo sa akin ang lahat. Sulit ka sa bawat sentimo, anak. Pangako, aalagaan ko kayo ni Mama kapag tumanda na kayo. Sinasabi ko sa buhay ko, Tay. Pamilya ang nag-aalaga sa pamilya. Pamilya ang nag-aalaga sa pamilya.
Ang mga salita ay umalingaw-ngaw ngayon na parang isang malupit na biro. Inabot ko ang litrato. Sinusundan ang batang mukha ni Shane sa salamin. 5 taon ang lumipas, kailangan niya ng isa pang bailout. 3 milyong piso, 3,000 twins sa pagkakataong ito para sa down payment sa bahay. Hindi sila makakuha ni Patrick ng utang sa bangko ng mag-isa. Masyadong maraming utang, kulang sa credit. Umupo sila sa aking living room. Ang mga mata ni Shane ay pula sa pag-iyak. Babayaran ka namin, Tay. Bawat sentimo may interes. Tumangulang si Patrick, bagamat ang pasasalamat niya ay tila manipis noon pa man. Ngunit ang desperasyon ni Shane ay totoo. Gusto niya ang bahay na iyon tulad ng gusto niya noon sa kanyang degree. May kumpletong pangangailangan. Isinulat ko ang tseke kinabukasan. 2 taon na ang nakalipas, ang kasal nila. 1 milyong piso, 1,000 para sa country club reception, ang mga bulaklak, ang potograpo. Nagpapakita na si Mamang Marta ng mga palatandaan ng sakit na kukuha sa kanya, ngunit iginiit niya ang gastos. Nag-iisa lang siyang anak natin, Hernan. Bigyan natin siya ng araw na hindi niya malilimutan. Sa panahon ng sayaw ng ama-anak, bumulong si Shane sa aking tainga. Salamat sa lahat, Tay, sa paggawa nito na perpekto. Napakaswerte ko na mayroon akong ama na tulad mo. Perpekto? Ang salita ay naging mapait ngayon. Tumayo ako, naglakad patungo sa filing cabinet kung saan ko iningatan ang mga financial records. Palagi akong tinutukso ni Mamang Marta tungkol sa aking mabusising bookkeeping, ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nagkukwento sila ng mas tapat kaysa sa mga pangako. Kolehiyo, 4,000. Down payment sa bahay, 3,000. Kasal, 1,000. Mas maliliit na utang sa mga nakaraang taon para sa kotse, mga emerhensya, at failed construction business startup ni Patrick, 1,000. 9 milyong piso, 9,000. Halos 2/3 ng aking ipon ay ibinuhos sa kaligayahan ng aking anak. Ang bawat checking isinulat ng may pag-ibig, ang bawat transfer na ginawa ng may pagmamalaki. Isang malayong alaala ang lumitaw. Si Shane sa edad na 7, naglalaro sa kanyang unang bisikleta sa aming front yard. Hinihawakan ko ang upuan, tumatakbo sa tabi niya habang hinahanap niya ang kanyang balanse. Lagi tayong pamilya, di ba, Daddy? Lagi, anak. Pamilya ang nag-aalaga sa pamilya. Noon pa man, naintindihan na niya ang batas na sinusunod namin, o akala ko naintindihan niya. Nag-vibrate ang telepono ko sa tabi ng mesa. Isang text mula kay Shane. Salamat sa pag-intindi, Tay. Ito talaga ang pinakamahusay. Tutulungan ka namin maghanap ng magandang lugar bukas. Pag-intindi na para bang sumang-ayon ako sa kahit ano. Na para bang ang pag-uutos na umalis ako sa sarili kong bahay ay makatuwirang pag-uugali mula sa anak na isinakripisyo ko ang lahat. Tinitigan ko ang telepono hanggang sa namatay ang screen, pagkatapos ay isinantabi ko. May malamig na bagay na lumalapag sa aking dibdib, pinapalitan ang sakit ng isang bagay na mas matigas, mas nakatuon. Akala nila, kilala nila si Tatang Hernan Butler, ang mapagbigay na ama, ang nagluluksa na byudo, ang madaling lokohin. Nagkamali sila sa kanilang kalkulasyon. 35 taon sa banking ang nagturo sa akin ng mga bagay tungkol sa pera at leverage na hindi nila maiisip. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type. Panahon na para makita kung ano talaga ang binili ng aking mga puhunan. Inabutan ako ng umaga na nakatitig sa kisame. Ang una ni Mamang Marta ay nakabaon pa rin sa tabi ko. Imposible ang pagtulog. Pagsapit ng 7:00 a.m., naligo na ako, nagdamit sa aking pinakamahusay na navy suit, ang isinuot ko sa mga client meeting sa loob ng 23 taon at gumawa ng desisyon. Ang Metro Manila Bank ay nakatayo sa downtown area na parang isang kuta ng salamin at bakal. Dito ako nagtrabaho hanggang sa pagretiro ko 3 taon na ang nakalipas. Alam ko ang bawat pasilyo, bawat mukha. Ang paglalakad sa lobby ay parang pagbalik sa nakaraan. Tatang Hernan Butler, ang ngiti ng receptionist ay totoo. Hindi ka namin nakita ng ilang buwan. May kailangan kang makita. Si Mr. Jimenez, kung available siya.
Sabihin mo, tungkol ito sa isang financial consultation. 20 minuto ang lumipas, nakaupo ako sa tapat ni Mr. Jimenez sa kanyang corner office. Parehong oak desk, parehong mga larawan ng pamilya, parehong mabusising organisasyon, naaalala ko. Si Mr. Jimenez ay naging kasamahan ko sa loob ng 15 na taon, isang maingat na lalaki na may mata para sa detalye. Mukha kang maayos, Hernan. Nagbuhos siya ng kape mula sa isang thermal cafe. Bagamat nakikiramay ako kay Mamang Marta, siya ay isang kaibig-ibig na babae. Salamat. Tinanggap ko ang tasa, nararamdaman ang pamilyar na bigat ng negosyo sa aking mga kamay. Kailangan kong maunawaan ang aking financial exposure sa ilang mga utang na ginarantiyahan ko. Ang ekspresyon ni Mr. Jimenez ay naging profesional na alerto. Siyempre, anong mga account ang kinababahala mo? Ang utang sa bahay ng aking anak at anumang may kaugnayan sa mga business ventures ng aking manugang. Sumasayaw ang mga daliri sa kanyang keyboard. Naglabas si Mr. Jimenez ng mga file na nagpataas ng kanyang kilay. Aba, dahil ikaw ang co-signer sa orihinal na utang sa bahay ni Shane at sa home equity line, maaari kong talakayin ang iyong pananagutan. Home equity line? Hindi ko alam ang tungkol diyan. Ang mga pagbabayad sa utang ay hindi regular sa loob ng 8 buwan, patuloy ni Mr. Jimenez, nag-scroll sa data. Kasalukuyang 60 araw ng atrasado, inilalagay niyan sa panganib ang iyong credit rating. 60 araw? Sumikip ang dibdib ko. Kumusta naman ang mga business account ni Patrick? Ang paghinto ni Mr. Jimenez ay nagsabi sa akin ng lahat bago siya magsalita. Ang utang sa kagamitan na ginarantiyahan mo para sa Del Monte Construction ay nag-default 4 buwan na ang nakalipas. 3,800,000 sa principal, kasama ang naipong interes at mga bayarin. 3,800,000. Maingat kong ibinaba ang tasa ng kape. Hernan, kailangan kong magtanong. Alam mo ba ang kanilang kasalukuyang sitwasyon sa pananalapi? Tila hindi ako kasing alam ng dapat. Ang home equity line ay na-max out 6 buwan na ang nakalipas. 2,200,000 ang kinuha laban sa ari-arian. Kung isasama mo ang mga atraso sa utang at ang default sa negosyo ni Patrick, sumandal si Mr. Jimenez. Ang iyong liability exposure ay malaki. Mahigit 6,500,000 kung magpapatuloy sila sa pag-default. Ang mga numero ay tumama na parang pisikal na suntok. Hindi lang nila sinunog ang perang ibinigay ko sa kanila. Umutang din sila laban dito at hindi rin ito nabayaran. Mayroon pa. Bumaba ang boses ni Mr. Jimenez. Si Patrick ay nag-file ng business bankruptcy. 2 linggo na ang nakalipas. Pinoprotektahan siya nito mula sa mga nagpapautang, ngunit nananatiling aktibo ang iyong mga garantiya. 2 linggo na ang nakalipas sa panahon ng kanilang pagpaplano ng kanilang ambush. James, kung hypothetically lang kung ang mga account na ito ay nag-full default, ano ang mangyayari sa ari-arian? Foreclosure proceedings sa loob ng 90 araw. Ibenta ang bahay upang mabayaran ang mga utang. Dahil sa kasalukuyang halaga ng merkado at sa halaga ng utang, mabilis siyang nagkalkula. Maaaring may natitirang 500,000 na equity pagkatapos masatisfy ang lahat ng liens. 500,000 mula sa bahay na binigyan ko ng 3,000 na down payment. Tumayo ako, nakipagkamay kay Mr. Jimenez nang may parehong tatag na ginamit ko sa libu-libong business meeting. Pinahahalagahan ko ang iyong katapatan. Nagbigay ito sa akin ng impormasyon na kailangan ko upang makagawa ng ilang desisyon. Hernan. Pinigilan ako ng boses ni Mr. Jimenez sa pinto. Kung kailangan mo ng anumang dokumentasyon ng mga account na ito para sa mga layuning legal, maaari akong maghanda ng isang komprehensibong liability report. Makakatulong iyan. Salamat. Naglalakad patungo sa kotse ko. Ang mga hakbang ko ay kakaiba, may layunin. Ang araw ng umaga ay maliwanag at mainit, nangangako ng isang magandang araw. Nakaupo sa likod ng manibela, kinuha ko ang aking telepono at nag-scroll sa aking mga contact hanggang sa makita ko ang hinahanap ko. 3 taon nang nagretiro, ngunit naaalala ko pa rin kung aling mga abogado ang nag-specialize sa financial recovery at estate planning. Akala ni Shane at Patrick ay na-corner nila ang isang nagluluksa na matanda. Sa halip,
ginising nila ang isang bagay na mas mapanganib. Isang dating banking analyst na ngayon ay lubos na nauunawaan kung gaano kadelikado ang kanilang posisyon. Ang hapon ay sumikat sa aking mesa habang inilatag ko ang mga dokumento na inihanda ni Mr. Jimenez. 3 oras mula noong umalis sa bangko at ang aking sistematikong isip ng bangkero ay sa wakas ay kumokontrol. Inayos ko ang mga papel ayon sa kronolohikal, mga kasunduan sa utang, mga kasaysayan ng pagbabayad, mga default notice, na lumilikha ng isang timeline ng financial disaster. Ang aking lumang calculator ay nakaupo sa tabi ng isang legal pad na puno ng mga numero. 35 taon ng pag-aanalisa ng credit risks ang nagturo sa akin na basahin ang nasa pagitan ng mga linya ng financial statements. Ang kwento na sinasabi ng mga dokumentong ito ay mas masahol pa sa inakala ko. Ang construction business ni Patrick ay nag-collapse 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi unti-unti, kundi mapaminsala. Ang 2,500,000 na utang sa kagamitan ay naging 3,800,000 kasama ang mga parusa at compound interest. Ginamit niya ang mga personal credit card upang mapanatili ang negosyo. Ginagawang gambling chips ang pera ng pamilya. 4 na magkakaibang credit card, 100,000 sa revolving debt sa lahat ng ito. Ang minimum na pagbabayad lang ay kumonsumo ng 40% ng kanilang buwanang kita sa pag-aakala na si Patrick ay makahanap ng regular na trabaho. Ngunit ang sitwasyon sa utang sa bahay ang nagpahayag ng kanilang tunay na desperasyon. Ang bahay ni Shane, ang binigyan ko ng 3,000 na down payment, ay 3 buwan ng atrasado sa pagbabayad. Ang foreclosure proceedings ay maaaring magsimula sa loob ng 60 araw. Mayroon pa, isang home equity line of credit na hindi ko kailanman alam na max out sa 2,200,000. Umutang sila laban sa bahay upang takpan ang mga utang sa negosyo ni Patrick. Pagkatapos ay umutang pa upang takpan ang pag-utang. Sumandal ako sa aking silya, pinapanood ang mga alikabok na sumasayaw sa sikat ng araw. Ang mga numero ay nagpinta ng isang larawan ng mga taong nalulunod sa utang, na gumagawa ng lalong desperadong mga pagpipilian. Ang bankruptcy filing ni Patrick 2 linggo na ang nakalipas ay pinoprotektahan siya mula sa mga nagpapautang sa negosyo. Ngunit nananatiling aktibo ang aking mga garantiya. Kailangan nila ang bahay ko, hindi gusto, kundi kailangan. Ang kanilang masikip na apartment ay hindi preference. Iyon lang ang kaya nilang bayaran habang sinasabayan ang minimum na pagbabayad sa mga nag-aagawan na utang. Nagbuzz ang telepono ko. Isang text mula kay Shane. Tay, nakahanap kami ng isang magandang assisted living place sa Tempe to Bulacan or Antipolo. Antipolo, mas angkop kaysa sa malaking walang laman na bahay na iyan. Maaari ba kaming mag-schedule ng tour bukas? Mas angkop. Ang clinical language ay hindi makatago sa pagkaapurahan. Hindi nila iniisip ang aking kaginhawaan o kaligayahan. Kinakalkula nila ang square footage laban sa mga bayad sa utang, ang aking bahay laban sa kanilang kaligtasan. Tumayo ako, naglakad patungo sa filing cabinet kung saan iningatan namin ni Mamang Marta ang mahahalagang papel. Sa likod ng mga insurance policies, nakita ko ang hinahanap ko. Mga kopya ng bawat kasunduan sa utang na co-signed ko sa loob ng mga taon. Ang aking liability exposure ay nakakagulat. Kung ang mga utang sa negosyo ni Patrick ay nag-judgment, maaring habulin ako ng mga nagpapautang para sa buong halaga. Kung ang utang sa bahay ni Shane ay mag-foreclose, ang balance ng kakulangan ay magiging responsibilidad ko. Konserbatibong pagtatansya. 7,000 sa posibleng mga claim. Ngunit ang liability ay gumagana sa 2 paraan. Bilang co-signer, mayroon akong mga legal na karapatan. Mga karapatan na humingi ng impormasyon sa pananalapi. Mga karapatan na protektahan ang aking mga interes. Mga karapatan na hindi nila inasahan na gagamitin ko. Kinuha ko ang aking laptop at nagsimulang mag-type. Panahon na para makita kung ano talaga ang mga karapatan na iyon. Ang mga batas ay napaka-specific tungkol sa mga proteksyon ng gwarantor. Ang Section 47360E5 ay partikular na interesante.
Maaaring humingi ang mga co-signer ng agarang pagbabayad o pagbuwag ng mga ginarantiyahang obligasyon sa ilalim ng ilang mga sitwasyon. Mga sitwasyon tulad ng pagtatago ng karagdagang utang, tulad ng paggamit ng ginarantiyahang credit para sa mga unauthorized purposes, tulad ng pagtatangkang manloko sa garantor. Tumunog ang telepono ko. Si Shane ulit. Hi, Tay. Nakuha mo ba ang text ko tungkol sa tour? Oo, nakuha ko. Ang boses ko ay kakaiba sa aking sariling pandinig. Mas kalmado, mas kontrolado. Napakaganda. May availability sila sa susunod na linggo. Maaari ka nang masettle bago matapos ang buwan. Matapos ang buwan, 23 araw mula ngayon. Shane, kailangan kong magtanong sa iyo. Nagkakaroon ba kayo ni Patrick ng financial difficulties? Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang hininga na pinigil. Bakit mo naman itatanong yan, Tay? Dahil nag-aalala ako sa iyong kapakanan bilang iyong ama at bilang isang taong tumulong sa suporta ng iyong mga desisyon sa pananalapi sa loob ng mga taon. Ayos lang kami. Naghahanap lang kami ng mas maraming espasyo para sa aming kinabukasan. Kinabukasan na binuo sa aking bahay, aking pera, aking sirang tiwala. Ganun pala. Sige, mag-uusap pa tayo tungkol sa tour bukas. Sasabihin ko sa iyo. Pagkatapos magbitaw, umupo ako at nakatitig sa dingding kung saan nakasabit ang college degree ni Mamang Marta sa tabi ng akin. Siya ay palaging ang mapagtiwala, ang nakakakita ng pinakamahusay sa mga tao. Ngunit siya rin ang nagpilit sa akin na panatilihin ang mabusising mga record ng bawat financial transaction. Magtiwala ka, pero i-verify mo, palagi niyang sinasabi, lalo na sa pera ng pamilya. Ngayon, naintindihan ko kung bakit. Ang Martes ng umaga ay nagdala ng tawag na inaasahan ko. 8:45, eksakto ang oras kung kailan ang mga desperadong tao ay tumatawag sa mga miyembro ng pamilya, sapat na maaga upang maging apurahan, sapat na huli upang maiwasan ang mga akusasyon ng panik. Ang kape ko ay umaaso pa rin nang tumunog ang telepono. Ang pangalan ni Shane sa display ay nagdala ng ngiti na hindi ko naramdaman sa loob ng mga linggo. Magandang umaga, Shane. Tay? Ang boses niya ay may hindi pamilyar na panginginig. Sana ay hindi ako tumatawag ng masyadong maaga. Hindi naman. Gising na ako mula pa noong singdaw. Sumandal ako sa aking silya, pinapanood ang usok na umaakyat mula sa aking mug. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Isang paghinto, pagkatapos ay maingat na piniling mga salita. Kailangan kong talakayin ang isang mahalagang bagay sa iyo tungkol sa aming pag-uusap noong linggo. Aling bahagi? Aba, tungkol sa sitwasyon sa bahay at ilang financial concerns na kinakaharap namin ni Patrick. Financial concerns? Napakadelikadong wika para sa catastrophic debt. Nakikinig ako. Tay, dumadaan kami sa isang mahirap na panahon. Ang trabaho sa construction ni Patrick ay hindi consistent at may ilang unexpected expenses. Pumiyok ang boses niya. Kailangan namin ng tulong, pansamantala lang. 700,000 ang magpapabalik sa amin sa tamang landas. 700,000. Hindi sapat upang maabutan ang kanilang mga bayad sa utang sa bahay, ngunit marahil sapat upang maiwasan ang foreclosure sa loob ng isa pang buwan. Hindi, Shane. Ang katahimikan ay humaba sa pagitan namin na parang isang hininga na pinigil. Paumanhin. Ano? Sinabi ko, hindi ako magpapahiram sa iyo ng pera. Tay, sa tingin ko hindi mo naintindihan. Hindi ito para sa bakasyon o luho. Maaari naming mawala ang aming bahay. Maaari? 3 buwan na silang atrasado. Mawawala nila ito sa loob ng 60 araw, maliban kung may isang taong mamamagitan. Isang tao na tulad ng kanilang mapagbigay na ama na palaging nagliligtas sa kanila noon. Lubos kong naiintindihan, ngunit palagi mo kaming tinulungan. Noong kailangan ko ng pera sa kolehiyo, noong binili namin ang bahay, ang kasal, palagi kang tumulong. 9,000 na halaga ng tulong upang maging tumpak. Iyon ay noon. Tay, ano ang nangyayari sa iyo? Ang panik ay gumapang sa kanyang boses. Hindi ito tulad mo. Pamilya tayo.
Pamilya? Ang salita na nakalimutan niya nang utusan niya akong mag-impake ng mga gamit ko at mawala. Talaga ba? Siyempre, Tay, pakiusap. Alam kong tense noong linggo, ngunit maaari nating ayusin ito. Kailangan lang namin ng 700,000 upang maabutan ang mga bayad. At ang sagot ay hindi, Shane. Hindi ko maintindihan. Medyo pumiyok ang boses niya. May pera ka. Alam mong mayroon ka. At babayaran namin ito. Palagi kaming nagbabayad. Sa katunayan, hindi sila kailanman nagbayad. Hindi minsan. Ang bawat utang ay naging regalo sa pamamagitan ng kanilang sinanay na kombinasyon ng pasasalamat at selective memory. Hindi ay hindi. Tay, pakiusap. Tunay na desperasyon ngayon, ang fasad ay gumuho. Tumawag ang mortgage company kahapon. Mayroon kaming 2 linggo bago sila magsimula ng foreclosure proceedings. Nagmamakaawa ako sa iyo. 2 linggo? Ang timeline ko ay mas tumpak. Mayroon silang mas kaunti kaysa doon bago mag-kick in ang acceleration clause at ang buong balance ay agad na maging due. Naisip mo ba ang pagbawas ng bahay? Siguro ay isang bagay na mas angkop sa iyong kasalukuyang kita. Tay, hindi ka siguro seryoso. Ang bahay na iyan ay aming tahanan, aming kinabukasan. Tinulungan mo kaming bilhin iyan. Tinulungan silang bilhin iyan. 3,000,000 na down payment. Ang aking pirma sa kanilang garantiya. Ang aking credit na sumusuporta sa kanilang mga pangarap. Minsan nagbabago ang mga sitwasyon. Anong mga sitwasyon? Tay, kausapin mo ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Ano ang nangyayari? Nadiskubre ng kanilang mapagmahal na ama kung gaano talaga kamahal ang kanilang pagmamahal. Market rate pala ay isang malaking bahay at agarang pagkawala sa kanilang buhay. Nakagawa na ako ng desisyon. Tungkol ito sa linggo, di ba? Tungkol sa sinabi ni Patrick. Ang boses niya ay tumaas. Tay, hindi niya sinasadya. Na-stress kami, natatakot tungkol sa pera at... Paalam, Shane. Tay, sandali. Ibinaba ko ang telepono. Agad itong tumunog ulit. Pinatay ko ang ringer at bumalik sa aking pahayagan. Ang financial section ay may isang kawili-wiling artikulo tungkol sa pagtaas ng mga foreclosure rates. Tila, maraming pamilya ang nakadiskubre na ang pamumuhay ng higit sa kanilang kaya ay may mga kahihinatnan. Sa labas, may isang mockingbird na umaawit sa rose garden ni Mamang Marta. Ang mga rosas ay namumulaklak ng maganda ngayong taon. Natutuwa sana si Mamang Marta. Palagi niyang sinasabi na ang hardin ay lumalaki kapag maayos itong inaalagaan at walang awang pinuputol. Minsan ang pinakamamahal na bagay na maaari mong gawin ay putulin ang mga sangay na may sakit. Nag-buzz ang telepono ko ng isang text. Tay, pakiusap tumawag ka. Kailangan nating pag-usapan ito. Tinadelete ko ang mensahe at nagbuhos ng isa pang tasa ng kape. Ito ay magiging isang magandang araw. 2 araw pagkatapos ng aking pagtanggi, nagsimulang dumating ang mga notification. Mga credit inquiry sa mga account kung saan mayroon akong co-signer liability. Bilang guarantor, automatikong flag ako ng sistema kapag nag-a-apply sila para sa mga emergency loan. 3 magkakaibang bangko, lahat ay tinanggihan sa loob ng oras. Ang Miyerkules ng hapon ay nakita akong nakapark sa tapat ng construction site ni Patrick. Pinapanood ang kanilang pagkalansag sa pamamagitan ng aking windshield. Tumayo siya sa tabi ng isang kalahating built na pundasyon. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga, nagkumpas ng galit. Kahit mula sa malayo, ang kanyang pagkabalisa ay hindi mapag-aalinlanganan. Lumapit ang kanyang supervisor ng 2 beses sa panahon ng aking 20 minutong pagmamasid. Ang parehong pag-uusap ay nagtapos kay Patrick na tumalikod. Ang mga balikat ay matigas sa pagkadismaya. Ang isang lalaki sa ilalim ng presyon ay gumagawa ng mga pagkakamali at ang trabaho sa construction ay hindi nagpapatawad sa kapabayaan. Ang Huwebes ng umaga ay nagdala sa akin sa Common Grounds Coffee Shop, isang lokal na paborito sa mga profesional sa pagbabangko. Nagtanim ako ng mga relasyon dito sa loob ng 30 taon. Mga relasyon na ngayon ay nagbibigay ng mahalagang intelligence. Hernan Butler, buhay pa pala. Si Margaret Walsh mula sa First National ay dumulas sa booth sa tapat ko. Hindi ka namin nakita mula pa noong libing ni Mamang Marta. Kumusta ka?
Araw-araw, Margaret. Ang bahay ay pakiramdam na walang laman, ngunit ang pagiging abala ay nakakatulong. Siyempre, maingat niyang hinalo ang kanyang latte. Nga pala, mayroon kaming isang kawili-wiling aplikasyon kahapon. Ang manugang mo, si Patrick Morgan. Napanatili ko ang aking ekspresyon. Oh, high-risk case. Ang debt-to-income ratio ay papalapit sa 60%. Kamakailang business bankruptcy. Maramihang inquiries sa buong bayan. Iniling ni Margaret ang ulo niya. Hindi namin ito pwedeng hawakan. Wala rin ang iba sa pagkakaalam ko. 60% debt to income. Iyon ay mas masahol pa kaysa sa aking mga kalkulasyon. Ang mga family finances ay maaaring maging komplikado, inalok ko. Ito ay higit pa sa komplikado. Ang aplikasyon ay nagpakita ng 3 buwan ng hindi nabayarang utang sa bahay, maxed credit cards, lahat-lahat. Sumandal siya ng may conspiratorial na tono. Sa pagitan natin, Hernan, tinitingnan nila ang foreclosure sa loob ng 2 linggo. Masama ang pakiramdam ko na tanggihan sila, ngunit mayroon kaming mga shareholders na dapat isaalang-alang. 2 linggo? Ang timeline ko ay optimistic. Napakalungkot niyan. Ang nakakalungkot, kung mayroon silang isang qualified co-signer, isang taong may tunay na assets at malinis na credit, maaaring naayos namin. Ngunit pumasok sila ng mag-isa, desperado. Qualified co-signer. Hindi nawala sa akin ang irony. Pagkatapos umalis ni Margaret, umupo ako at tinapos ang aking kape at isinasaalang-alang ang impormasyon. Nadiskubre ni Patrick at Shane na ang financial reputation, kapag nasira, ay hindi mabilis na maaayos. Ang tiwala, tulad ng credit scores, ay tumatagal ng mga taon upang itayo at minuto lamang upang sirain. Pauwi, nadaanan ko ang kanilang maliit na apartment complex. Ang kotse ni Shane ay nakaupo sa lot, nakataas ang hood, umaakyat ang usok mula sa makina. Isa pang gastusin na hindi nila kayang bayaran. Tumayo siya sa tabi nito, may telepono sa kamay, marahil ay tumatawag sa mga repair shop na hindi niya kayang bayaran. Pagbalik sa aking study, inilabas ko ang credit monitoring service na pinanatili ko sa mga account na ginagarantiyahan ko. Ang aktibidad sa nakalipas na 48 oras ay nagpinta ng isang larawan ng dumaraming desperasyon, 7 aplikasyon ng utang, 7 pagtanggi. Ang bawat inquiry ay nagpababa ng kanilang credit score. Ginagawa ang susunod na aplikasyon na mas malamang na magtagumpay. Nag-buzz ang telepono ko. Isa pang text mula kay Shane. Tay, maaari ba tayong mag-usap? Alam kong galit ka tungkol sa linggo, ngunit pamilya tayo. Ang pamilya ay tumutulong sa isa't isa sa mahihirap na panahon. Ang pamilya ay tumutulong sa isa't isa. Saan naroon ang damdaming iyon nang utusan nila akong mag-impake at umalis? Tinadelete ko ang mensahe ng hindi sumasagot. Ang balita sa gabi ay nagtampok ng isang segment tungkol sa pagtaas ng foreclosure rates. Mga batang pamilya na masyadong naghihirap, nabubuhay ng higit sa kanilang kaya, nadidiskubre na ang credit ay hindi infinite. Kinapanayam ng reporter ang isang housing counselor na nagsalita tungkol sa early intervention, family support systems, at ang kahalagahan ng matapat na komunikasyon tungkol sa mga financial difficulties. Matapat na komunikasyon. Kung sinubukan lang sana ni Patrick at Shane ang pamamaraang iyan sa halip na manipulation at ultimatums. Tumunog ang telepono ko, si Shane ulit. Pinanood ko itong tumunog ng 7 beses bago kinuha ng voicemail. 1 minuto pagkatapos, tumunog ang notification. Tay, akong to. Tingnan mo, alam kong hindi maganda ang simula noong linggo. Siguro masyadong direkta si Patrick tungkol sa sitwasyon sa bahay, ngunit nahihirapan talaga kami dito. Hindi ako kailanman humingi ng kahit ano sa iyo nang hindi ito binabayaran. Iba ito. Ito ang aming tahanan, aming kinabukasan. Pakiusap tumawag ka. Hindi kailanman humingi ng kahit ano nang hindi ito binabayaran. Tila, nakalimutan niya ang 4,000 na hindi nabayarang utang na isinulat ko bilang mga regalo sa loob ng mga taon. Ang aming kinabukasan na binuo sa aking sakripisyo, aking pagkabukas palad, aking pagpayag na maging bankroll ng kanilang mga pangarap. Ngayon nasarado ang bangko,
Nadidiskubre nila kung ano talaga ang hitsura ng kanilang kinabukasan. Nagbuhos ako ng scotch at umupo sa paboritong armchair ni Mamang Marta. Sa labas, ang gabi ay nagpinta sa langit sa mga kulay orange at pink. Maganda at walang awa tulad ng landscape mismo. Ang Biyernes ng gabi ay nagdala ng tawag na hinihintay ko. 7:30. Eksakto kung kailan ang mga desperadong lalaki ay inabandona ang pride at umaabot sa kanilang huling natitirang lifeline. Hayaan ko itong tumunog ng 3 beses bago sagutin. Hernan Butler. Hernan. Ang boses ni Patrick ay nagdala ng strain ng 1 linggong pagtanggi. Kailangan nating mag-usap. Nakikinig ako. Tingnan mo, alam kong hindi maganda ang simula noong linggo. Siguro masyado akong direkta tungkol sa sitwasyon sa bahay, ngunit pamilya tayo. At ang pamilya ay tumutulong sa isa't isa sa mahihirap na panahon. Pamilya? Gaano kabilis lumabas ang salitang iyan kapag kailangan ng pera? Yan ba tayo, Patrick? Siyempre, Hernan. Pakinggan mo ako. Nasa malubhang problema kami dito. Ang mga bangko, wala sa kanila ang gustong makipagtulungan sa amin. Tungkol sa aming debt-to-income ratio, credit inquiries, hindi ko maintindihan ang lahat ng financial terminology. Lubos kong naintindihan ito. 60% debt-to-income ay isang death sentence sa kasalukuyang mga lending market. Ang financial terminology ay maaaring nakakalito. Hernan, kailangan namin ng 700,000. Pansamantala lang. Pipirma kami ng mga papel, magbabayad ng interes, kahit anong gusto mo. Ngunit kung hindi kami makakakuha ng tulong sa lalong madaling panahon, mawawala namin ang lahat. Lahat. Ang kanilang bahay, ang kanilang credit, ang kanilang komportableng mga pagpapalagay tungkol sa aking walang katapusang pagkabukas palad. Sa pagkakaalala ko, Patrick, sinabi mo sa akin na mag-impake ng mga gamit ko at huwag nang bumalik. Ang katahimikan ay humaba sa koneksyon na parang isang mahigpit na kawad. Iyan ay isang misunderstanding. Na-stress ako tungkol sa bahay na masyadong malaki para sa iyo. Nag-aalala tungkol sa iyong kaligtasan. Nag-iisa at nagpapalipas ng oras sa lahat ng espasyo na iyan. Nag-iisa at nagpapalipas ng oras. Kahit ang kanyang mga paghingi ng tawad ay naglalaman ng condescension. Kawili-wiling interpretasyon. Hernan, pakiusap. Gusto sana ni Mamang Marta na tulungan mo kami. Mahal niya si Shane. Mahal niya ang aming pamilya. Hindi niya gugustuhin na makita kaming mawalan ng aming tahanan. Mamang Marta. Ginamit nila ang aking patay na asawa bilang leverage. Ang audacity ay halos kahanga-hanga. Wala na si Mamang Marta, Patrick. Gumagawa ako ng sarili kong desisyon ngayon. Ano ang nangyari sa iyo? Ang boses niya ay tumaas. Ang desperasyon ay dumudugo sa pamamagitan ng tinangkang kontrol. Hindi ikaw ang Hernan na kilala ko. Ang Hernan na tumulong sa kolehiyo, ang kasal, ang down payment sa bahay. Ang Hernan na sumulat ng mga tseke ng walang tanong, na tumanggap ng pasasalamat bilang bayad, na hindi kailanman humingi ng pananagutan. Ang Hernan na iyon ay namatay noong linggo ng gabi. Marahil ay hindi mo ako kilala ng kasing husay ng inakala mo. Tungkol ito sa linggo, di ba? Tungkol sa sinabi ko. Ang panik ay gumapang sa kanyang tono. Hernan, humihingi ako ng tawad. Nagkamali ako. Hindi ko sana iminungkahi na umalis ka sa sarili mong bahay. Hindi ko sana iminungkahi. Hindi sinasadya, kundi hindi sana sinabi. Ang iyong paghingi ng tawad ay naitala. Kung gayon, tutulungan mo kami. Hindi. Bakit hindi? Ang tanong ay sumabog sa linya. May pera ka. Alam mong mayroon ka. 15,000 sa ipon, marahil ay higit pa. Ano ba ang 700,000 sa iyo? 15,000. Malapit sa aking aktwal na balanse. May isang taong nagre-research ng aking finances. Paano mo nalaman ang balanse ng account ko, Patrick? Si Shane, binanggit niya. Tingnan mo, hindi iyan mahalaga. Ang mahalaga ay maaari mo kaming iligtas at pinipili mong huwag. Pinipili mong huwag na para bang ang pagkabukas palad ay isang obligasyon sa halip na isang regalo. Tama ka. Ako ay pumipili. Ikaw, anak ng... Pinigilan niya ang sarili.
humihinga ng malakas. Hernan, sinusubukan kong maging magalang dito, ngunit pinipilit mo ako. Pinag-uusapan natin ang kinabukasan ng iyong anak, ang mana ng iyong mga apo. Mga apo na hindi umiiral mula sa anak na nag-utos na paalisin ako. Nagtatangka ka ba sa akin, Patrick? Ipinapaliwanag ko ang reality. Kung mawawala namin ang bahay na ito, kung masisira ang aming credit, kung mapipilitan kaming mag-bankruptcy, apektado ang lahat, kasama ka. Lahat maliban sa lalaking sinubukan nilang paalisin. Sa tingin ko, tapos na ang ating pag-uusap. Sandali, Hernan. Sabihin mo lang sa akin, bakit? Bakit hindi mo kami tutulungan? Ano ang ginawa namin upang marapat ito? Ano ang ginawa nila? Kinalkula nila ang aking kalungkutan bilang kahinaan, ang aking pag-ibig bilang kahinaan, ang aking pagkabukas palad bilang guaranteed income. Ginamit nila ang libing ni Mamang Marta bilang leverage para sa financial gain. Marahil ay dapat mong tanungin ang sarili mo kung bakit patuloy na tinatanggihan ang iyong mga aplikasyon ng utang. Isa pang katahimikan, mas matagal sa pagkakataong ito. Nang magsalita ulit si Patrick, ang boses niya ay nagdala ng ibang kalidad. Hinala. Ano ang ibig mong sabihin diyan? Eksakto ang sinabi ko, Hernan. Ano ang hindi mo sinasabi sa akin? Lahat. Ang aking professional network, ang aking mga karapatan bilang co-signer, ang aking strategic patience, ang aking detalyadong pag-unawa sa kanilang financial desperation. Magandang gabi, Patrick. Hernan, huwag kang magbabay sa akin. Ibinaba ko ang tawag at pinatay ang ringer. Sa labas ng bintana ng aking study, ang gabi ay nagpinta sa langit sa mga kulay crimson at gold, maganda at walang kapatawaran, tulad ng katarungan mismo. Nagbuzz ang telepono ko ng isang text message. Patrick, hindi pa tapos ito, matanda. Hindi pa tapos. Ngumiti ako at tinanggal ang mensahe. Tama siya sa isang bagay. Nagsisimula pa lang ito. Ang Sabado ng umaga ay nagdala ng kalinawan tungkol sa aking susunod na hakbang. Ang mga banta ni Patrick ay tumawid sa isang linya na nangangailangan ng angkop na tugon. Kung gusto niyang maglaro ng hardball, ipapakita ko sa kanya kung ano ang hitsura ng professional level strategy. Ang una kong stop ay ang Business Research Center ng Public Library. 23 taon sa banking ang nagturo sa akin na ang bawat kumpanya ay nag-iiwan ng paper trail at ang Del Monte Construction LLC ay walang pagbubukod. Ang Arizona Corporation Commission Database, AN Security and Exchange Commission o SEC sa Pilipinas, ay nagpakita ng mga kawili-wiling detalye. Nag-file ang Del Monte Construction ng mga late payment notice sa 3 subcontractor sa nakalipas na 4 na buwan. Mga problema sa cash flow, pagkaantala ng permit sa 2 municipal project at isang workers' compensation claim na kasalukuyang iniimbestigahan. Ipinrint ko ang mga kaugnay na pahina at lumipat sa mga construction industry database. Ang larawan ay naging mas malinaw. Ang pagtaas ng halaga ng materyales, kakulangan sa paggawa, at naantalang mga pagbabayad ng munisipyo ay nagpapahirap sa mga maliliit na kontratista. Ang Del Monte Construction ay lumalangoy sa tubig na may problema. Sa Common Grounds Coffee Shop, nakilala ko si Bob Henley, isang dating client na nagretiro mula sa City Planning Department. Nagsimula ang aming pag-uusap sa mga pleasantries tungkol sa memorial service ni Mamang Marta at umunlad sa diskusyon sa industriya. Ang negosyo sa construction ay brutal ngayon, banggit ni Bob na hinahalo ang kanyang kape. Ang kalahati ng mga maliliit na outfit na ito ay isang project failure na lang ang layo sa bankruptcy. Inaasahan ko na ang permit compliance ay mahalaga sa kapaligiran na iyan. Higit pa kaysa dati, sa lahat ng safety regulations, insurance requirements, worker protection laws, ang isang paglabag ay maaaring magsara ng isang project sa loob ng mga linggo. Kawili-wili. Gumawa ako ng mental note na mag-research ng compliance record ng Del Monte Construction ng mas lubusan. May particular bang mga kumpanya ang nagbibigay ng sakit ng ulo sa departamento? Ibinaba ni Bob ang kanyang boses. Aba, sa pagitan mo at ako, may ilang mga alalahanin tungkol sa Del Monte Construction. Wala pang actionable sa ngayon, ngunit ang kanilang mga safety protocol ay tila maluwag at ang kanilang insurance documentation ay huli sa ilang pagkakataon.
safety protocols, insurance documentation. Sa industriya ng construction, hindi lang ito mga bureaucratic requirements. Sila ang pagkakaiba sa pagitan ng profitable projects at regulatory nightmares. Pauwi, ginugol ko ang linggo ng umaga sa pag-cross-reference ng mga public records sa mga industry report. Ang financial stress ng Del Monte Construction ay mas matindi kaysa sa inakala ko noong una. May utang silang $350,000 sa isang concrete supplier, $2,100,000 sa isang electrical subcontractor, at nakaligtaan ang 3 insurance premium payments. Ngunit ang pinakakawili-wiling pagtuklas ay nagmula sa Better Business Bureau database. 2 reklamo ang na-file sa nakalipas na buwan, parehong tungkol sa hindi kumpletong trabaho at payment disputes. Hindi sapat upang sirain ang isang kumpanya, ngunit sapat upang magtaas ng mga tanong tungkol sa reliability. Inilabas ko ang aking lumang business contact list. Ang pagretiro ay hindi nagputol ng lahat ng professional relationships. Si David Marsh sa Southwest Insurance Group ang humahawak ng workers' compensation para sa karamihan ng mga kontratista sa lugar. Si Sarah Adams sa Municipal Licensing ay nagproseso ng mga permit application sa loob ng mga dekada. Parehong may utang sa akin dahil sa aming mga araw sa bangko. Pagsapit ng linggo ng hapon, nakagawa ako ng mga discreet inquiries sa 3 magkakaibang ahensya. Hindi mga akusasyon, simpleng nag-aalala ng mga tanong tungkol sa industry compliance at risk management. Professional due diligence ang uri na maaaring ituloy ng sinumang experienced business analyst. David, gumagawa ako ng ilang informal consulting work at ang Del Monte Construction ay lumabas bilang isang potensyal na partner, ipinaliwanag ko sa insurance executive. Ang kanilang coverage ay tila sapat, ngunit gusto kong i-verify ang kanilang claims, history, at payment status. Hernan, sa pagitan natin, nasa manipis na yelo sila. 2 late payments at kinakailangan kaming i-notify ang kanilang bonding company. Isa pang missed premium at ang kanilang coverage ay maglalapse. Coverage lapse. Sa negosyo ng construction, nangangahulugan iyon ng agarang pagsasara ng project at potensyal na criminal liability para sa anumang mga pinsala sa lugar ng trabaho. Si Sarah Adams sa Municipal Licensing ay pantay na informative. Del Monte Construction, nagkaroon sila ng mga problema sa permit kamakailan. Walang malaki, ngunit sapat upang magmungkahi ng mga problema sa pamamahala. Ang kanilang foreman ay nagsumait ng hindi kumpletong safety plans ng 2 beses noong nakaraang buwan. Hindi kumpletong safety plans. Isa pang red flag na maingat na papanoorin ng mga regulatory authorities. Ginugol ko ang linggo ng gabi sa pagsasama-sama ng aking research. Ang Del Monte Construction ay isang kumpanya sa ilalim ng presyon, naglalakad sa isang tightrope ng regulatory compliance habang nakikipaglaban sa mga problema sa cash flow. Kailangan nila ang bawat project na tumakbo ng maayos, ang bawat permit na iproseso ng walang pagkaantala, ang bawat inspection na pumasa ng malinis. Sa kasamaang palad para kay Patrick, ang mga kumpanya sa delikadong posisyon ay madalas na nakakakita na ang mga maliliit na problema ay nagiging malalaking kalamidad ng napakabilis, lalo na kapag ang mga problemang iyon ay nakatanggap ng tamang atensyon mula sa mga regulatory authorities. Naghanda ako ng isang simpleng email kay Bob Henley. Bob, na-enjoy ko ang ating pag-uusap sa kape kahapon. Akala ko, makikita mong kawili-wili ang mga industry compliance report na ito, lalo na ang section tungkol sa safety protocol violations. Purely informal, syempre. Kalakip ang mga public records ng Del Monte Construction na nagpapakita ng kanilang kamakailang mga pagkaantala sa permit at mga issue sa safety documentation. Walang confidential, walang gawa-gawa, simpleng publicly available information na inayos sa isang professional na compelling format. Ang email ay abot kay Bob Lunes ng umaga. I-review niya ang mga materyales, marahil ay ibabahagi niya ang mga ito sa kanyang mga dating kasamahan sa planning at safety inspection. Normal na pagbabahagi ng impormasyon sa mga profesional na nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng publiko. Sa loob ng 1 linggo, ang Del Monte Construction ay makikita ang kanilang sarili na nahaharap sa uri ng regulatory scrutiny na maaaring magsara ng mga project
at mag-ubos ng cash reserves. Nagbanta sa akin si Patrick. Ngayon ay matututunan niya kung ano ang hitsura ng tunay na kapangyarihan. Ang Lunes ay nagdala ng balita na hinihintay ko. Ang pick-up truck ni Patrick ay nakaupo sa kanilang driveway sa 3:15 p.m. 2 oras na mas maaga kaysa sa kanyang karaniwang pagbalik mula sa Del Monte Construction. Sa pamamagitan ng aking rear view mirror, nakapark sa corner coffee stand, pinanood ko siyang nakaupo ng hindi gumagalaw sa likod ng manibela sa loob ng halos 10 minuto. Nang sa wakas ay lumabas siya, ang kanyang mga balikat ay nagdala ng bagsak ng isang taong ang mundo ay gumuho lang. Ang regulatory scrutiny na inorkestra ko ay gumana ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang mga problema sa permit ng Del Monte Construction ay lumaki sa isang kumpletong pagsasara ng project, pinipilit ang agarang layoffs. Nawala si Patrick sa loob ng kanilang maliit na bahay. Sa loob ng ilang minuto, ang tumaas na boses ay nagdala sa pamamagitan ng manipis na dingding at bukas na bintana. Kahit mula sa kalye, ang kanyang pagkabalisa ay hindi mapag-aalinlanganan. Ang matalas na mga gesture ay nakikita sa harap ng bintana. Ang paglalakad na nagpapakita na parang nag-vibrate ang buong istruktura sa tensyon. Dumating ang Martes ng umaga sa sigaw ni Shane. Nagposisyon ako sa neighborhood park. Nagbabasa ng pahayagan habang sinusubaybayan ang kanilang bahay mula sa isang discreet distance. Ang tunog ay pumuputol sa hangin na parang basag na salamin. Purong pagkabalisa. Sa wakas ay umamin si Patrick. 30,800,000 sa nakatagong utang sa negosyo, ang bankruptcy filing, ang cascade ng mga kasinungalingan na nagpapanatili ng kanilang lifestyle sa loob ng mga buwan. Sa pamamagitan ng kanilang bintana sa kusina, nakikita ko ang silhouette ni Shane na nagtuturo ng galit. Ang kanyang mga galaw ay matalas at desperado. Tumayo si Patrick ng matigas. Ang mga kamay ay nakakalat sa kung ano ang lumitaw na defensive explanation. Ang kanilang domestic crisis ay naglaro na parang isang silent film. Lahat ng galit at pagtataksil ng walang naririnig na dialogo. Nag-iskandalo si Shane sa labas. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga. Ang kanyang unang tawag ay tumagal ng 3 minuto, marahil ang kanyang kapatid sa California. Ang pangalawa ay mas maikli, mas desperado. Pagsapit ng ika-4 na tawag, naglalakad na siya sa driveway. Ang boses niya ay nagdala sa katahimikan ng umaga. Ma, alam kong maaga pa, ngunit kailangan namin ng tulong. Malubhang tulong. Nawala ng trabaho si Patrick. At hindi, mayroon pa, marami pa. Nawala siya sa loob para lang lumabas 10 minuto pagkatapos na may isa pang galit na tawag sa telepono. Ang pattern na ito ay nagpatuloy sa buong umaga, desperadong outreach sa sinuman na maaaring mag-alok ng financial salvation. Pagsapit ng tanghali, nakagawa si Patrick ng 2 biyahe sa tindahan ng alak at isa sa kung ano ang lumitaw na isang pawn shop batay sa maliliit na kahon na dinala niya mula sa bahay. Nagbebenta ng mga personal na item, ang klasikong desperation move ng mga taong nalulunod sa utang. Lumipat ako sa parking lot ng public library para sa afternoon shift, nagpapanatili ng visual contact habang lumilitaw na nagsasagawa ng normal na errands. Ang kanilang crisis ay nagpapabilis ng higit pa sa aking optimistic projections. Ang kaibigan ni Shane, si Rebecca, ay dumating bandang 2 p.m. na natili ng 1 oras. Sa pamamagitan ng bukas na front door, naririnig ko ang mga fragment ng emosyonal na pag-uusap, mga luha, mga pakiusap para sa payo, ang walang laman na eko ng isang taong nakadiskubre na ang kanilang safety net ay nawala. Nang umalis si Rebecca, ang kanyang ekspresyon ay nagdala ng hindi komportable na pinaghalong simpatiya at lunas na nagmamarka sa isang taong nagpapasalamat na hindi hininga ng pera na wala sila. Ang gabi ay nagdala ng tunay na pagbagsak. Ang pagtatalo ni Patrick at Shane ay lumipat sa kanilang front porch. Ang mga boses ay tumaas ng higit pa sa anumang pagkukunwari ng privacy. Nakatayo sa sarili kong front yard, nagdidilig ng mga rosas ni Mamang Marta. Naririnig ko ang bawat mapait na salita. Sinira mo kami, Patrick. Ang boses ni Shane ay pumiyok sa pagkaubos at galit. 30,800,000, Patrick.
Paano mo tinatago ang 3,800,000? Sinusubukan kong iligtas ang negosyo. Lahat ng ginawa ko ay para sa aming kinabukasan. Kinabukasan? Anong kinabukasan? Mawawala namin ang bahay sa loob ng 6 na araw. 6 na araw, Patrick. Maaari tayong tulungan ng tatay mo kung gugustuhin niya. Isang tawag sa telepono, isang transfer, at ang buong bangungot na ito ay mawawala. Ang tatay ko? Ang tawa ni Shane ay walang humor. Inutusan mo siyang mag-impake ng mga gamit niya at huwag nang bumalik. Sa tingin mo nakalimutan niya iyan? Ang tugon ni Patrick ay nawala sa tunog ng pagsara ng kanilang front door. Nanatili si Shane sa porch, humihikbi sa kanyang mga kamay na may raw despair ng isang taong ang mundo ay gumuho sa isang araw. Ipinulupot ko ang garden hose at nagtungo sa loob, nasisiyahan sa intelligence gathering ng araw. Ang aking strategy ay lumampas sa lahat ng mga inaasahan. Ang kanilang kasal, na nahihirapan na ng financial pressure, ay nagkakawatak-watak sa ilalim ng bigat ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa. Ang phase 2 ng aking plano ay kumpleto. Nawala nila ang kanilang kita, naubos ang kanilang credit, at ngayon ay nahaharap sa pagkasira ng kanilang pinakapundamental na relasyon, tiwala sa pagitan ng mag-asawa. Bukas ay magdadala ng phase 3, ngunit ngayong gabi ay magbuhos ako ng scotch at pahalagahan ang eleganting presisyon ng panonood sa mga taong umaani ng eksakto sa kanilang itinanim. Ang gabi ay nagpinta sa langit ng crimson at gold. Ang katarungan, tila, ay nagsusuot ng pinakamagagandang kulay. Ang Miyerkules ng gabi ay nagdala ng mga bisita na inaasahan ko. Sa pamamagitan ng aking front window, pinanood ko silang papalapit. Si Shane ay kumakapit sa braso ni Patrick para sa suporta, parehong gumagalaw sa talunan na lakad ng mga taong naubusan ng mga pagpipilian. Tumunog ang doorbell ng isang beses, isang pansamantala, halos humihingi ng tawad na tunog. Naglaan ako ng oras sa pagsagot, inaayos ang aking tie, tinitingnan ang aking hitsura sa hallway mirror. Kapag nakikitungo sa mga desperadong tao, ang timing at presentation ay lahat. Tay. Ang mga mata ni Shane ay namumula mula sa pag-iyak. Salamat sa pagpapaunlak mo sa amin. Shane, Patrick, tumabi ako. Pinapayagan silang pumasok, ngunit walang ginawang anumang pagbati. Pumasok kayo. Sinundan nila ako sa living room kung saan kinuha ko ang aking nakasanayang silya. Ang silya ni Mamang Marta ay nanatiling walang laman sa tabi ko, isang tahimik na paalala ng kung ano ang halaga nila sa akin. Si Patrick at Shane ay nakaupo sa gilid ng couch na parang mga bata na tinawag sa principal's office. Ipagpalagay ko, mayroon kayong gustong talakayin. Ang composure ni Shane ay agad na nasira. Tay, nasa malubhang problema kami. Alam kong nagkamali kami. Nagsabi ng mga bagay na hindi namin dapat sinabi, ngunit mga pagkakamali. Inulit ko ang salita ng may clinical precision. Kawili-wiling pagpipilian ng terminology. Hernan, kailangan kong humingi ng tawad. Ang boses ni Patrick ay nagdala ng strain ng nilulun na pride. Ang sinabi ko sa hapunan tungkol sa pag-iimpake ng iyong mga gamit, iyon ay ganap na hindi naaangkop. Na-stress ako tungkol sa aming financial situation at ibinuhos ko iyon sa iyo. Aming financial situation. Kahit sa paghingi ng tawad, muli siyang nagsusulat ng kasaysayan. Na-stress ka, kinilala ko. Tungkol sa ano partikular? Sumikip ang panga ni Patrick. Pinilit siya ng tanong na ibunyag ang kahinaan na mas gusto niyang itago. Mga problema sa negosyo, mga issue sa utang na dapat kong tinalakay kay Shane ng mas maaga. Magkano ang utang, Patrick? Ang katahimikan ay humaba ng hindi komportable. Tumingin si Shane sa kanyang asawa nang may sariwang sakit. Kahit ngayon, nag-aatubili siyang aminin ang buong saklaw ng kanyang panloloko. 3,800,000. Sa wakas ay inamin ni Patrick. Malaki iyan. Napanatili ko ang aking boses na profesional na neutral. At ang iyong sitwasyon sa trabaho? Nawalan ako ng trabaho, Lunes. Mga problema sa industriya ng construction. Mga problema sa industriya ng construction,
Hindi regulatory scrutiny na na-trigger ng mga nag-aalala na mamamayan na nagbabahagi ng impormasyon sa kaligtasan ng publiko. Hindi pa rin naiintindihan ni Patrick ang tunay na saklaw ng kanyang kalagayan. Tay, pakiusap. Pumiyok ang boses ni Shane. Mawawala namin ang bahay sa loob ng 10 araw. Tinawagan ko ang lahat. Ang kapatid ko, mga kaibigan sa kolehiyo, sinuman na maaaring tumulong. Walang sinuman ang may ganoong uri ng pera na available sa maikling notice. Walang sinuman maliban sa ama na tinulungan niyang paalisin mula sa sarili niyang tahanan. At naisip mo ako, ang iyong pamilya. Ang luha ay umaagos sa kanyang mukha. Ikaw na lang ang natitira sa akin mula noong namatay si Mama. Gusto sana niya na manatili tayong magkasama, ayusin ang ating mga problema. Mamang Marta, ginagamit nila ang alaala ng aking patay na asawa upang gamitin ang simpatiya ko. Pinahahalagahan ng iyong ina ang katapatan higit sa lahat. Nag-iingat siya ng mabusising mga record, iginiit ang transparency sa lahat ng financial matters. Hindi naintindihan ni Shane ang implikasyon, ngunit bahagyang kuminang ang mga mata ni Patrick. Nagsisimula siyang makaramdam ng isang bagay sa ilalim ng aking kalmadong mga tugon. Tay, alam kong hindi ako naging perpektong anak, ngunit ako pa rin ang iyong munting babae. Pakiusap, huwag mo akong iwanan kapag kailangan kita. Iyong munting babae, ang parehong bata na nanood ng tahimik habang inutusan siya ng kanyang asawa na mag-impake ng aking mga gamit at mawala. Ano ba talaga ang hinihiling mo sa akin na gawin? Magpahiram sa amin ng pera, mabilis na sabi ni Patrick. 28,000 ang sasaklaw sa mga atraso sa utang at magbibigay sa amin ng breathing room upang makahanap ng bagong trabaho. 28,000, isang bahagi ng kung ano talaga ang utang nila. Ngunit sapat upang ipagpaliban ang kanilang araw ng pagtutuos. Iyan ay isang malaking halaga. Babayaran ka namin? Pangako ni Shane. May interes. Kahit anong termino ang gusto mo, pipirma kami ng mga legal document. Ilagay ang bahay bilang kolateral. Ilagay ang bahay bilang kolateral. Ang bahay na binigyan ko na ng down payment sa utang na ginarantiyahan ko na. Ganun pala. Sumandal ako sa aking silya. Pinag-aaralan ng kanilang mga desperadong mukha. At kung tatanggi ako, ang tanong ay nakabitin sa hangin na parang usok. Ang mga balikat ni Shane ay nanginginig sa pinipigilang hikbi. Nakatitig si Patrick sa sahig. Ang pride at desperasyon ay nagbabanta sa kanyang ekspresyon. Kung gayon, mawawala namin ang lahat, bulong ni Shane. Ang aming tahanan, ang aming kasal, ang aming kinabukasan. Ang aming kinabukasan na binuo sa kasinungalingan, pinananatili ng panluloko na bumabagsak sa ilalim ng bigat ng mga kahihinatnan na hindi nila kailanman inasahan. Tumayo ako ng dahan-dahan, naglakad patungo sa bintana na tinatanaw ang hardin ni Mamang Marta. Ang mga rosas ay namumulaklak ng napakaganda ngayong taon. Palagi niyang sinabi na ang tamang pagputol ay mahalaga para sa malusog na paglaki. Ito ay isang kalagayan na nakita ninyo ang inyong sarili. Sa likod ko, naririnig ko ang tahimik na pag-iyak ni Shane, ang mabigat na paghinga ni Patrick. Naghihintay sila sa aking desisyon, nakabitin sa bawat salita, ganap na umaasa sa aking awa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga linggo, naramdaman ko ang malalim na kasiyahan ng perpektong katarungan. Bago ko isaalang-alang ang iyong kahilingan, sabi ko, lumiko mula sa bintana. Sa tingin ko, dapat mong maunawaan kung paano ka dumating sa sandaling ito. Pinunasan ni Shane ang kanyang mga mata. Ang pagkalito ay kumikislap sa kanyang mukha na basang luha. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, napakaliit ng nangyari sa iyo ay nagkataon lang. Naglakad ako patungo sa aking mesa, binubuksan ang center drawer, kung saan ko iningatan ang detalyadong mga record ng bawat strategic decision. Ang ekspresyon ni Patrick ay nagbago mula sa pagkatalo patungo sa pagod habang inilabas ko ang isang Manila folder na makapal sa mga dokumento. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang kawili-wiling bagay. Ipinakalat ko ang timeline sa coffee table sa pagitan namin. Lunes, Marso 18.
bumisita ako sa aking dating kasamahan si Mr. Jimenez sa Metro Manila Bank. Pumutla ang mukha ni Patrick. Ginawa mo yan? Bilang co-signer sa iyong mga utang, mayroon akong bawat legal na karapatan na suriin ang iyong financial status. Si Mr. Jimenez ay lubusan sa kanyang pagtatasa. Inilabas ko ang printed credit reports, $3,800,000 sa utang sa negosyo, 3 buwan ng atrasado sa pagbabayad sa utang sa bahay, credit cards maxed sa 60% ng available limits. Tinitigan ni Shane ang mga dokumento. Tay, hindi ko maintindihan. Nagsagawa ako ng professional risk analysis ng iyong sitwasyon. 23 taon sa banking ang nagturo sa akin na kilalanin kung kailan ang mga client ay lampas na sa pagliligtas. Lumipat ako sa isa pang pahina. Ang iyong debt-to-income ratio ay papalapit sa 65%. Statistically impossible na mapanatili. Inaanalisa mo kami? Ang boses ni Patrick ay nagdala ng lumalaking takot. Nang tumawag si Shane, humihingi ng 700,000, inaasahan ko iyon sa loob ng mga araw. Ang timing ay predictable batay sa iyong mga payment schedule at cash flow projections. Ikaw, nagplano ka na tumanggi. Patrick, inutusan mo akong mag-impake ng mga gamit ko at huwag nang bumalik. Akala mo ba ay walang kahihinatnan ang antas na iyon ng kalupitan? Lumipat ako sa susunod na hanay ng mga dokumento. Ang komunidad ng pagbabangko ay kapansin-pansin na magkakaugnay. Si Margaret Walsh sa First National, si David Adams sa Community Trust, si Sarah Morrison sa Southwest Credit Union. Lahat ay dating client ko. Tumayo na si Patrick ngayon, ang kanyang mukha ay flushed sa pag-unawa na galit. Ibinlacklist mo kami. Nagbahagi ako ng lehitimong mga alalahanin tungkol sa mga risk factor at payment reliability. Lahat ng tinalakay ko ay publicly available information. Sinira mo ang aming mga aplikasyon ng utang. Nagbigay ako ng professional insight sa mga kasamahan na gumagawa ng maingat na mga desisyon sa negosyo. Nakatitig si Shane sa akin na para bang nakakita ng estranghero. Tay, ano ang sinasabi mo? Sinasabi ko na ang Del Monte Construction ay vulnerable na bago ko ibinahagi ang mga workplace safety concerns kay Bob Henley sa City Planning. Ang kanilang permit compliance ay questionable. Ang kanilang mga bayad sa insurance ay huli. Ang kanilang mga safety protocol ay kailangan ng review. Ikaw ang nagpatanggal sa akin sa trabaho. Ang mga salita ni Patrick ay lumabas na parang bulong. Tiniyak ko na ang mga regulatory authorities ay may kumpletong impormasyon tungkol sa potensyal na mga public safety risks. Ang kasunod na mga problema ng Del Monte Construction ay ganap na gawa nila. Inilabas ko ang huling dokumento, ang aking sulat kamay na strategic timeline, ang bawat tawag sa telepono, bawat pagtanggi, ang bawat coincidence ay kinakalkula para sa maximum na psychological impact sa optimal timing. Binalak mo ang lahat ng ito? Ang boses ni Shane ay pumiyok. Mula sa sandaling sinabi sa akin ni Patrick na mag-impake ng mga gamit ko, oo. Gumugol ako ng 35 taon sa pag-aanalisa ng financial vulnerabilities at strategic pressure points. Ang paglalapat ng kadalubhasaan na iyon sa iyong sitwasyon ay simpleng professional methodology. Sumugod si Patrick, hinawakan ang mga papel. Ikaw, manipulative old, ingat Patrick. Ang boses ko ay nagdala ng bakal. Nasa bahay ko ka pa rin, humihingi ng tulong. Natigilan siya. Ang mga dokumento ay nanginginig sa kanyang mga kamay habang binabasa niya ang aking sistematikong mga tala sa pagpaplano, ang mga petsa, ang mga strategic decision, ang mga professional contact na ginamit, ang sistematikong pag-alis ng kanilang mga pagpipilian. Sinira mo ang aming kasal. Ang akusasyon ni Shane ay nakabitin sa hangin. Ang iyong kasal ay collateral damage. Ang pangunahing layunin ay angkop na mga kahihinatnan para sa hindi makatwirang pag-uugali. Pamilya kami. Ang mga miyembro ng pamilya ay hindi nag-uutusan sa isa't isa na mawala pagkatapos ng 38 taon ng serbisyo at sakripisyo. Binago mo ang aming relasyon noong linggo ng gabing iyon. Bumagsak si Shane pabalik sa couch, labis na naapektuhan ng saklaw ng pagtataksil. Paano mo nagawa ito sa sarili mong anak?
Paano ka tumayo ng tahimik habang inutusan ka ng iyong asawa na iwanan ko ang sarili kong tahanan? Inihagis ni Patrick ang mga papel sa buong silid. Ikinalat ang aking maingat na dokumentasyon. Isa kang halimaw. Ako ay isang profesional na naglapat ng sistematikong pag-iisip sa isang personal na problema. Nagbanta ka sa isang taong inakala mong walang magawa. Nadiskubre mo na iba pala. Ang silid ay naging tahimik maliban sa tahimik na paghikbi ni Shane. Pinoproseso nila ang laki ng pagiging ganap na na-outmaneuver ng isang taong minamaliit nila. Ngayon, sabi ko, bumalik sa aking silya ng may kalmado na awtoridad ng kompletong tagumpay. Pag-usapan ba natin ang mga termino kung saan maaari kong isaalang-alang ang pagtulong sa iyo? Kinuha ni Patrick ang mga nakakalat na papel ng may nanginginig na mga kamay. Ang kanyang mukha ay flushed sa galit at kahihiyan. Si Shane ay nanatiling gumuho sa couch. Pinoproseso ang laki ng strategic masterpiece ng kanyang ama. Ito ang aking mga termino, sabi ko. Bumalik sa aking silya ng may kalmado na awtoridad ng kumpletong tagumpay. Gusto mong talakayin ang tulong. Pag-usapan natin ito ng maayos. Termino? Ang boses ni Shane ay halos isang bulong. Inutusan mo akong mag-impake ng aking mga gamit at mawala. Ngayon, kailangan mo ang aking tulong upang mabuhay. Nangangailangan iyan ng pagkilala sa ilang pangunahing katotohanan tungkol sa ating relasyon pasulong. Tumingin si Patrick mula sa mga dokumento, ang poot ay nasusunog sa kanyang mga mata, ngunit pinapagaan ng desperadong pangangailangan. Ano ang gusto mo? Una, isang nakasulat na paghingi ng tawad, pampublikong pagkilala na ang iyong pagtrato sa akin ay hindi naaangkop at malupit. Isumite mo iyan sa neighborhood newsletter at ipost ito sa social media. Gusto mo kaming ipahiya sa publiko? Gusto kong itama mo ang record tungkol sa aking karakter at halaga. Pinanood ka ng iyong mga kapitbahay na hindi iginagalang ang isang nagluluksa na byudo. Dapat nilang malaman na kinikilala mo na ang pag-uugali na iyon ay hindi katanggap-tanggap. Tumango si Shane ng dahan-dahan. Okay, susulat kami ng paghingi ng tawad. Pangalawa, ituturing mo ako ng may paggalang at kagandahang loob na angkop para sa patriarka ng pamilya. Wala nang mga dismissive comments. Wala nang financial presumptions. Wala nang mga utos tungkol sa aking living arrangements. Oo, Hernan, sabi ni Patrick sa pamamagitan ng magkakagat ng ngipin. Pangatlo, ang anumang tulong na ibibigay ko ay may kaakibat na mga kondisyon. Susundin mo ang aking gabay sa pananalapi, dadalo sa counseling para sa iyong mga problema sa kasal, at pananatilihin ang trabaho na inaaprubahan ko. Gusto mong kontrolin ang aming buhay. Gusto kong tiyakin na ang aking investment ay hindi masasayang sa mga taong hindi natuto mula sa kanilang mga pagkakamali. Tumayo ako at naglakad patungo sa aking mesa. Inilabas ang aking checkbook. Ang tunog ng pen na kumakaskas sa papel ay ang tanging ingay sa silid. Handa akong magbigay ng 200,000, sapat upang maiwasan ang foreclosure at bigyan kayo ng breathing room upang itayo ulit ang inyong buhay ng maayos. Lumaki ang mga mata ni Shane. 1,200,000? Ngunit kailangan namin ng 1,800,000 upang maabutan ang lahat. Kailangan mong matutunan ang pagkakaiba sa pagitan ng pagliligtas at tulong. Hindi ko ibabalik ang iyong nakaraang lifestyle. Pinipigilan ko ang kabuuang pagbagsak habang nagtatayo ka ng isang bagay na mas sustainable. Punitin ko ang tseke at inilagay ito sa coffee table. Kasama nito ang buwanang progress reports, financial transparency, pagdalo sa marriage counseling, employment verification, respectable communication. Tinitigan ni Patrick ang tseke na parang ito ay parehong kaligtasan at lason at tumango siya. At kung tatanggi kami sa mga terming ito, kung gayon, umalis ka sa bahay ko at lutasin ang iyong mga problema nang wala ang aking paglahok. Ang katahimikan ay humaba ng halos 1 minuto. Kinakalkula nila ang kanilang mga pagpipilian, tinitimbang ang pride laban sa kaligtasan, dignity laban sa pangangailangan. Tinatanggap namin, sabi ni Shane sa wakas. Lahat ng iyan. Ang panga ni Patrick ay gumalaw na parang nginunguya siya ng salamin, ngunit tumango siya. Oo,
Tinatanggap namin ang iyong mga termino. Mahusay. Kinuha ko ang tseke at hinawakan ito sa labas ng kanilang abot. Magkakaroon kayo nito bukas pagkatapos mong isulat at isumite ang pampublikong paghingi ng tawad. Isaalang-alang ang gabing ito bilang iyong pagkakataon upang pag-isipan kung gaano kabilis nagbago ang inyong sitwasyon. Inihatid ko sila sa front door. Ang kanilang talunan na posture ay isang matinding kaibahan sa mapagmataas na mag-asawa na nagtangkang paalisin ako 2 linggo na ang nakalipas. Isang huling pag-iisip, sabi ko habang humakbang sila sa porch. Inakala nyo na mahina ako dahil nagluluksa ako, mapagbigay dahil mapagmahal ako, walang magawa dahil matanda ako. Ikinabahala ninyo ang kabaitan sa katangahan at ang pasensya sa kawalan ng kapangyarihan. Lumingon si Patrick. Ang kanyang mukha ay baluktot sa walang magawang galit. Hindi pa tapos ito, Hernan. Tama ka, hindi pa tapos. Nagsisimula pa lang ito sa ilalim ng bagong pamamahala. Isinara ko ang pinto at bumalik sa living room. Kinukuha ang mga nakakalat na dokumento mula sa aking strategic timeline. Sa labas, ang kanilang kotse ay nagsimula at nagmaneho palayo, nagdadala ng 2 tao na natuto na ang kalupitan ay may mga kahihinatnan. Sa aking study, binuksan ko ang larawan ni Mamang Marta at ngumiti sa kanyang maamo na mukha. Sa tingin ko, ipagmamalaki mo, sabi ko sa kanya. Gusto nila akong umalis, ngunit nandito pa rin ako. At ngayon alam na nila kung sino talaga ang kinakaharap nila. Ang bahay ay nanirahan sa komportabling katahimikan sa paligid ko. Ang katarungan, na diskubre ko, ay isang pagkain na pinakamahusay na inihanda ng sistematiko. Kung gusto mo ang kwentong ito, pakilike ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impresyon tungkol sa kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.